Makakainin chicks. Pagtingin niya sa Saskatchewan, sabi niya, tara, pata tayo ng plantation. Dito mawag lang ako. Sakto tinawagan niya. Meron daw mga hen chicks. Kasi dati dito kami kumukuha. Ito yung dati rin eh. Medyo ano na eh. Agaw na yung araw at saka ano. Okay, 8 na eh. Ay, 7:15. Ayun o. Sana ako ng parking. Yan ba yun? Parang iba yung kulay niya. Hindi malata. Isa taas, di ko makita eh. Di abot ng mata ko eh. Ang ganda ng sedum na yun, oh. Ito marami. Ganito yung nabili mo, di ba? Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Magkano rito? $17.99. Magkano bili mo sa ano? 16? 29. Dami niyan. Malit na portion. Pa-portion natin. Pwede ba ito maganda eh. Cute yun. Tsaka yung nasa taas na yun. Dami. Pero ganyan yung sa atin, di ba? O iba pa yan. Iba. Parang pahaba yung dahon yan eh. Dami nila ngayon dito. Maganda na itong alpine snow dito. Hindi ko lang alam kung sedum to. Wala lang ibang ano. Alin? Wala, parang yan lang. Sabi niya marami pero marami nga naman pero halos meron tayo. Yung sabi ko sa'yo eh. Mukhang maganda. Hindi, alpine snow ang tawag. Ganda eh. Hindi ko lang alam kung ano siya. Ganito ba yung nakuha mo? Iba to, no? Parang iba to eh. Eto nga iba. Ito yung maganda. Ito, kamukha. Pareho sila. Sedum ano? Sun Sparkle. Yan, Sun Sparkle. Parang dami naman. Eh, parang park na gagawin yung kanto na yun. Dati wala yan. Ayun, may bus na. Yan, dito ang daan namin lagi dati. Center Street. Uy, ganda nga ano bus stop oh. Ginawa na, no? Bago na oh. Dati hindi ganyan ang bus stop niyan. Ayos ah. Mas maganda yan kasi kapag kayong ano, di ba? Lalo pag winter, pag mag-aantay. Oo. Pero marami pa rin mga lumang bahay. Pero Ito, bago to. Yan, yung side na yan. Ayos ah. Talagang tagal na namin din nakadaan ng Center Street. dati dito lagi kami. Dito kasi yung apartment namin. Nadadaanan. Usually kasi dadaan lang kami ng McKnight pero hindi na kami dumadaan ng mismo Center Street. McKnight na tayo, no? Oo. Papagas pa, di ba? Diyan ba? Mas mahal dyan. Mas mahal ba dito? Pero pwede naman. Sa atin na lang. Sige. Yan. Magdidilig-dilig. Lakad-lakad. Lakad tayo. Saan tayo, Ger? Doon? Nakain kami ng ano ba yan? Nerds na gummy. Sarap nga eh. Katatapos na namin mag-dinner. 27 eh. Dami na nabebenta mga bahay dito. May bagong lipat na naman eh. Parang maya nga may nagbebenta eh, no? Siguro kumuha ng mas malaking bahay. Ay, ganda ng pitbull niya. Ganda ng dalawa pa. Ganda kamukha ni Blade Joe. No? Kamukha ni Blade Joe isa eh. Namiss mo si Blade? Miss ko yung aso. Mahal na mahal niya yun eh. Sit down. Sit down. Galing eh. Turuan na, no? Sa kanya, no? Nabulaklak, oh.
pinamili lahat yan kasi mamamatay yan eh. Nakapaso eh. Mamamatay yung mga yan eh. Parang after. Daming baon. Nasa palad ko lang naman. Daming baon. Parang bata. Dadali ko nga sana yung sukot eh. Ito yung maraming townhouse sa amin eh. Yan. Puro townhouse dyan. Pareho tong itsura nito. Pero dati kalahati lang meron yan ano. Ngayon ang dami na eh. Tapos ayun, merong Lucky Daba. Ano yun? Lucky Daba. Doon sa may malapit sa Chalo, ang daming daming food truck. Kawawa naman itong kotse nito, mas masahol Hindi to. sa bugbog sa... Pinipilit ako kumain ng candy. Ewan ka mo na. Ang dami na kasing dala. Dami pa sa lito. Dakot eh. Sa lito kamay ko din. Kung kamay mo yung nakalagaan, kumuha niya marami. Saan ko konti? Yun, Lucky Daba. Indian food. Medyo malamig kami gano'n, no? Wala na, padilim na rin eh. May masarap paglakad-lakad. Lalakad kami ngayon, ayaw namin mag-treadmill eh. Tamad eh. Ang tagal eh. 15 minutes kang magte-treadmill eh. Depende naman sa'yo, kaya lang eh. Pwede lang pa yung to. Kaya lang eh, pag nanonood ka, hindi ka maka-focus eh. Nasa papatingin ka habang nagte-treadmill. Lakad na lang mo. Sakto, kakain lang. At least 30 minutes na walking. 30 minutes? Ang tagal na na. Dahan-dahan lakad. Gusto mo parang hindi. Alam nyo ba nung nakaraang araw muntik na mag-hail? Merong hail hail alert. Yung mga karamihan mga tao dito nag-cover ng mga sasakyan nila, mga kumot, mga nadala na kasi eh. Lalakas ba naman lagi ng hail dito? Buti na lang, di natuloy. Wala na kaming iingatan sa sakyan namin eh, bugbog na eh. Kaya lang, siyempre mabubugbog na naman, di ba? Sayang. Kawawa naman. Yun yung papangit yun. Eh kakapalit lang namin ng mga windshield. Ganda Kaya nga rin yun na 200 plus, almost 300 yung kanya sa 200 something. Tama. Ay naka. Yeah. Yan, lumipat kami na side. Medyo hindi masyadong may mga ginagawa pa, tsaka yung iba medyo hindi maganda yung At saka yung side na yung kuwa. Ito yung side ng park. Yan, laki niyan. Lagi may event yung mga dyan. Sabi, gagawin daw school yan eh. Sabi? Mabuti pa. Kasi laki, biro mo. Kasi sayang yung space eh. Marami pang ginagawa din dun eh. Maganda naman actual tong community, kaya lang yun nga, tamain talaga ng hail. Tsaka disiplina kailangan din talaga. Tama. Kasi tingnan nyo sa napapadaan ako sa mga ibang area din ng sa may southeast, mga di ba, sa northwest, southeast. Makikita mo yung difference ng mga kalinisan ba, kumbaga sa mga bahay ganyan. Yung harap lang na lang mismo eh. Kahit sa likod eh. Ang daming mga basurang mga nilipad. Pero sa ibang community wala kang makikita ganun. Hindi ko alam kasi established na yung mga iba eh. Ito bago lang din eh, di ba? Sa dito kasi may iba-iba. Bago, 5 taon na nga tayo dito. Oo. Pero iba kasi itong mga part na itong nilalakar namin na to. Medyo malinis to. Ito, medyo malinis yung lugar na to. Pero yung kanina, hindi. Yung side ng townhouse na una namin dinaanan. Hindi naman doon sana may mintas, kaya lang napapansin lang din naman namin, di ba? Sabi ko, parang gusto ko magpulot ng mga basura sa may harapan doon malapit sa may amin. Ay lalong hindi na magpupulot yun. Sabi niya, ba't gagawin mo? Huwag na, sabi niya, hayaan mo sila. Magpupulot din sila eh. Ay pag pinulot mo yan, hindi naman mahihiya. Magpupulot. Hindi naman magpupulot yun. Kita mo pag hindi tayo lang yung nagdadamo doon. Dadamo kami, nagpupulot kami ng basura namin doon. Kasi sa amin, hindi naman sa amin basura yun. Kaya lang kapag ka-windy kasi, tatangayin. natatangay yung basura ng iba. Minsan syempre,
kailangan matuto rin sila maging disiplinado. Pag ikaw lang lagi yung gagawa nun. Tama. Tsaka mostly kasi yung mga katabi iba natin doon, mga nagre-renta lang din kasi. Yun nga Yun ang problema ron kasi hindi naman kanila. Nagre-rent sila. So, wala silang pakialam. Walang pakialam sa mga kapaligiran nila. Pero pag Pinoy naman kasi, di ba kahit nakarenta, talagang inaalagaan Pero pag ibang lahi kasi, wala lang silang pakialam Kailan talaga. Cornerstone Park. Corner Brook na yun, saan na yun? Corner Brook Manor. Yan. Sa amin, Cornerstone. Ito, pagtawid namin ng kalsada, Corner Brook na yun. Yan. Ito yung, dito ba tayo yung parang may ilog? Tingnan natin. Kaya kami nagbabike dati, yung paikot na yan. Ngayon, puno na ng bahay. Nila, no? Dati rough road yan, di ba? Sinemento nila. Ganda ng pwesto nitong corner na ito. Ang exercisehan. Wala na yung mga backyard nila, ano? May mga construction pa dun Masagad na. Tuwa na rin mo. Ano na? Ang ginagawa niya. Lamok Ayun, may mga condominium din dun, no? Hello guys, magandang gabi. Mag-aalas 8 na. Meron kaming invitation galing kay Ate Nora. So ayun, actually birthday niya sa 27. So bili na lang kami kasi biglaan, galing ako sa work kanina. Unexpected naman kasi, kaya bumili lang kami ng bulaklak. Wala pa kami naka-ready regalo para sa kanya Ito yung may araw. Sikat ang araw. 8 naman, 2 minutes before 8. Pasok pa bukas aga. Kakain lang naman kami. Makikikain lang kami. Padilim na, yan nakapaglakad nalakad natin, ano? Ang daming lamok. Parami ng lamok, lalo yung pagdating namin sa may mga sa may malapit sa parang dugout dun. Yung sa may parang ilog. Man-made lake ko na. Malamok. Hanggang ngayon, 20 ko nangangati. Yun ang problema kapag malamok pag malapit sa tubig. Nunod kami ng bagong series ngayon. Natapos namin yung yung Week Hero. Season. Ilang araw lahat yun? 2? 3? Dalawa lang yun. Dalawa lang ata. Dalawa nga lang. Yung gabi na nakita natin. So, nakaisa 2 episode lang. Tapos sumunod na 2 araw. Tapos. Diretso. Wala na. Sabi siya, tapos nyo na kagad. Sabi niya, papatagalin mo pa ba yun? Pinapanood din ng katrabaho ko yun. So, sabi niya, meron pa maganda rin Sabi niya, panoorin mo, kaya lang babae yung bida. Glory naman. The Glory. Si ano yan yung bida dyan na babae yung sa, kalimutan pa sa Jenny, sa Full House. Ayun ba yun? Parang di nga tumatanda Tagal na yun Kaya, Full House. Pero pagkita mo yung tsura niya, halos ganun pa rin. Parang bata. Baka hindi na siya yun. Siya nga. Nakakita mo yung pangalan? Yung mukha kilala mo yung mukha na yun magkakamukha sila Ang ganda pa nga din niya hanggang ngayon Parang bata pa rin. Nga natin yung yung sa pangalan nito? Yun nga yung sa Hale. Nakaraan, dami natakot Napagkwentuhan din natin, nakita natin talaga. Actually, halos 1 year na pero marami pa rin mga hindi na claim, hindi pa rin nagagawa. So, medyo mahirap, 'di ba? Yung sa amin naging blessing pa. Kasi sa sasakyan naman yung mga sasakyan namin, na talaga siya kumbaga
gamit na talaga, hindi naman pamporma. Tsaka paid off na eh, di ba? Paid off na. So, sabi nga namin, nung dumating yung mga claim namin to sa bahay, tsaka sa ano pangalan nito? Sa mga sasakyan. Na ipon, parang naipon yung sabay-sabay. 'Di ba? Isa lang naman yung namin, insurance namin sa bahay at sa mga sasakyan. So nung dumating sila, nung na-assess na nung mga tumitingin yung sasakyan tsaka yung kotse, nagsabay-sabay naman ng dating. So naging maganda yung maganda rin kasi nakuha natin. Noon na, talagang nakakalungkot kasi... Nalungkot kami kasi nilagay sa sakyan. Tapos biglang nagkaganon. Alam ako po, ang pangit tignan na may ngayon. Sanay na kami na may bukol-bukol. Parang okay lang. Actually, hindi naman siya, hindi mo rin masabi... Hindi mo rin masabi na... Ang dami sumobra. Naging decision lang natin is kasi hindi natin binili ng bagong sakyan. Yun. Kaya naging lang kami, naging practical lang kami. Kasi gumagana pa yung sasakyan mo, bebenta mo dahil nga yung hood, yung bubong, tsaka yung isang side ng pintuan, may mga tama. Tapos yung windshield nabasag. So pinalitan namin yung windshield, yung hood, sabi ko, hahanap ako ng makakamura. Siya, ganun din. So unti-unti, di ba? Tapos nabayaran ng... laki, no? Laki na nabayan. Basta nakapagtabi kami. Hindi na namin elaborate yung presyo na binigay, pero... Kasi kung dahil nga dalawa yung option namin, either kunin ng insurance, i-write off nila, kukunin yung sakyan, mas malaki ng konti lang diferensya or i-retain mo yung sakyan. Dahil nga sa amin, i-retain namin. May sakyan kami, kung hindi namin i-retain to, hindi kailangan namin parehong kumuha ng sakyan, panibagong panibagong hulugan na naman. Makakuha ka man nung sasakyan na mura. Ang pinakamura na makikita mo ngayon, nasa 5,000. Tsaka 6,000. Parang di na masyadong ang taas na ng mga mileage. Actually, ano ba talaga yung purpose mo? Bakit bibili ka ng sasakyan? Di ba from point A to point B ang ang biyahe mo? So, kahit anong klase sa sasakyan yan, kahit na medyo luma or bago-bago, pinakamura, makakarating pa rin. Sabi nga ni sino yan? Yung sa iPhone, sa Apple, yung namatay. Sina? Pangalan yun? Jacobs ba yun? Nakalimutan ko. Basta yung sa Apple, yung genius doon na nag-develop ng iPhone, ng mga Mac computer. So, nagsabi siya, nakahiga na raw siya doon sa, di ba nagka-cancer? Nakahiga na siya doon sa deathbed niya. Sabi niya, hindi pala maliligtas ng kahit gaano kalaking pera yung buhay mo. So, yung palang relo na ubod ng mahal at saka yung relong mumurahin. Same pa rin yung time na ipapakita niya. Di-display. Yung sasakyan na madadrive mo ng ganito, papunta doon. Pareho lang. Kumbaga, mahal lang yun, pero yung purpose niya, iisa. Iisa lang yung purpose niya. Parang ganun, yung narinig ko na So, sabi ko, parang totoo naman talaga. Totoo naman, sobrang meaningful nun. Kasi nga naman, kahit sabihin mo ito yung relo mo, ubod ng mahal, yung relo mo mura isa. Pareho naman ang oras, hindi naman may kakaibang ginagawa, di ba? Same thing din sa sasakyan. Sabi nga nila, huwag kang mag-ano ng mga material na bagay kasi yung bahay mo, yung kotse mo, yung mga gamit na meron ka ngayon. Pagdating ng araw, mawawala ng value, may mga bagong technology na lalabas, di ba? Mas every year nga di ba? Yung mga sasakyan, napapalitan, mga phone, may mas maganda na kahit kumuha ngayon, sunod na next year meron mas maganda pa rin. May magagawa, di ba? So, yun yung yun yung value na kita namin na parang, sayang yung pera, why not convert mo na lang or gawin mo na lang savings. So, kung sakaling may emergency or masira man yung isang sasakyan, di ba? May pambili. By the time bumigay sa sakyan, at least meron ka na. Pero at least hindi ka na magsisimula na ngayon ka agad. Meron akong pera. Bili ko ito ng sasakyan. Sobrang laki nga actually nung nakuha. Parang
kaya na namin mag-cash out ng isang sasakyan, no? Diba? Kaya lang, syempre, naghahanap ka pa rin ng mga options mo na pwede natin tabi to, pwede natin gamitin to sa ibang bagay. Sa ibang bagay na pwedeng... Gaya nga na, pag-uusapan nga namin, why not magdagdag na lang tayo ng ano. Kasi magre-renew na kami ng ano namin, mortgage this July. Na maglagay kami ng extra payment. Para na maganda-ganda. Para yung, ano namin, mapunta lahat yun sa, principal. Gumagaang, mabawasan din ang interest. Yan. Yun yung namin, yung pinaka, namin. Kasi target namin is before, kahit na before 6 kami mag-60, mabayaran na yung bahay. Ayaw namin ng maedad na kami, nagbabayad pa. Depende, syempre. Sa balita, ganun yung pinag-uusapan. Parang golden years ng araw ng mga hard worker, nagbabayad pa rin ng hirap. Ng mortgage. So, sana. Ang laking ang laking kagaanan sa buhay yung kapag wala ka na binabayarang mortgage pag nag-retire ka. Kasi yung, para sa amin, yung palit ka ng palit na sasakyan, bili ka ng bago sasakyan, may lumabas na ganito, bago sasakyan. Yung purpose nun? Kumbaga, pamorba ba? Or nakakapogi ba yun? Nakakaganda ba yun? Nakakadagdag ba? Sabi nga, alam mo pagka nadumaan ka, dala mo sa akin, alam mo kung taga saan yan. Kasi, tamayin kami ng hail dito Pero ganun pa man, okay lang. Wala naman choices naman. Bawat isa naman sa atin may mga choices. Kaya lang, yung sa amin lang. Kasi lalo na yung ekonomiya natin, ganito. Yung mga nasa Canada, kahit nasa Pilipinas pa, medyo mahirap, di ba? So, maging wise tayo sa kung ano yung meron tayo. Kasi, yun lang yung panghawakan natin. Yun yung magiging natin yung puhunan natin kung ano man yung aanin natin sa mga darating na araw, di ba? Hindi natin alam kung ano yung future natin. So, maganda tayo kung ano meron. Natin enjoy lang din syempre ang Yung enjoy din natin. Sabi nga ni Mas enjoy yung time kasama ang family. Memories. Let's make more memories, di ba? At saka kami, kahit dalawa lang kasi kami. Enjoy na kami, punta ng binahalaman, kain lang ng ganito. Yung dalawa kasi nandun na sa punto, yung dalawa kasi malalaki na. Nagkakaroon ng sariling buhay. Pero di namin kaya pigilan yung kasi doon sila mag-grow Nahayaan mo silang matuto sa buhay. Hindi pwedeng lagi mong gagabayan Kasi dumating na yung point na may edad na sila na dapat matuto na sila talaga na gamitin nila yung yung instinct nila, yung talino nila, kung paano dumiskarte, ganyan. Pero but still, syempre, guide pa rin naman. Gina-guide namin sila, pero nahayaan namin sila sa mga bagay-bagay na gusto rin nilang gawin. Sinasabihan din namin sila na, yung decision mo, ganito. So, kailangan natin yun lalo na, syempre, nandito tayo sa Canada. Iba na yung environment, hindi nakagaya ng sa Pilipinas dati na hindi man ikaw yung busy ka sa trabaho, hindi man ikaw yung makapagpayo doon sa mga anak mo. Meron tita. May tito, tita, lola. Makakapagsabi sa kanila o mga pininsan na, mali yung ginagawa mo, di ba? Tama. Dito, syempre, tayo na lang. Kayo na lang yung, wala kaming malaking pamilya. Solid na kaming 4 lang nandito. Sino pa ba yung magtutulungan? Kaya gusto namin yung mga bata natututo sa mga desisyon na ginagawa namin. Para later, pag nagkapamilya sila rin ang magaan. Tsaka yung independency dun sa kumbaga yung kaya nila mag-work ng wala yung tropa, wala yung ganito. Kaya nila makasurvive, di ba? Kasi hindi lagi. Lalo pat mga lalaki, di ba? Hindi laging may tutulong sa'yo. Yun. So, yun. Yun nga, malaking bagay yung naging, kumbaga parang, sabi nga namin nagbukol-bukol nga yung bahay, nagbukol-bukol yung nagkabutas-butas yung mga sidings namin, kabukol-bukol yung mga sasakyan. Pero yung perang dumating, parang magkano lang yung kinuha namin para pampaayos. Kung hindi kami magiging wise. Kailangan maging wise kaya hindi mo naman kailangan ng mga mamahalin at baga, basta na ayos. Masaya kami kasi, yun nga. Tsaka maraming salamat sa kaibigan ni Ryan. Nakatulong din na Ryan na nakapag-suggest sila ng yung mga kilala na nagagawa.
Sobrang laking bagay Tapos na. nakatipid kami, magagamit sa iba. Tsaka nakilala namin yan, si Kelly, tsaka si Luis. Sila yung mga gumawa eh. Sila yung mga talagang maraming mga Connection. alam. Connection. Yan. Kaya pag may mga kailangan na kaming i-fix or ano man, kahit pa paano may malalapitan. Kaya nga pinopromote ko rin sila doon sa Actually, si Kelly nga, yung last time, di ba, na-vlog niya. Nagpasalamat nga sa kanya. Pasalamat kasi nakakuha siya 2 customer kagad eh. May tumawag daw sa kanya, nagpagawa. Di ayos, sabi namin. Ayos. Masaya kami kahit pa para paano sa'yo. nakatulong din. At saka yung nakatawag sa kanila, nakatipid din. Nakatipid din. Yun yung maganda ron eh. Kasi gumagawa siya ng fence. Gumagawa siya ng roof. Yung isa si Luis, gumagawa rin ng sidings. Nagbabakod. Ano rin ng Maraming bagay yun. Kasi lalo sa area namin eh. Alam nyo naman yung problema. Talagang tamayin talaga ng hilto. Hindi naman pwedeng. Noong una, nakaisip nga kami na lumipat. Dahil nga parang 2 years twice na nangyari. 1 year. Although bago kami lumipat yung una. Na ganun kalalaki. Pero sabi namin, hindi. Kung alis tayo dahil doon, andito na tayo. Nasimulan mo na. Sayang. Pag lumipat ka, babalik ka na naman sa panibagong hulugan. Mas malaki na. Mas malaki na. Mas mahal na ang down payment. Buti nga sana kung yung lang talaga. Kaya nga sabi ko, kung kukuha man tayo ng bahay na iba, yung parang nag-trade lang kayo. Yung lugar lang yung nagkapalit kayo. Pero imposible yun eh. Sa panahon na yun, malabo. Meron siguro gano'n, yung i-offer mo, trade. Wala siguro. Malay mo. Siguro kung mas magda-downgrade ka, baka pa. Ayun na. Hindi naman makikipag-trade ng panalo sila. Magandaan ng detox and lapit namin. Dito sa North, ang lapit namin sa lahat. Deerfoot, Stony Trail. Yung mga pamilihan. Yeah. Sana maging, rin yan, maging aral din para sa atin na hindi man doon galing sa insurance yung pera, magkaroon kayo ng magandang kinita kayo or meron kayong nanalo kayo ng loto, ganyan, or kung ano man. Basta nagkaroon kayo ng malaki-laking pera. Sana maging wise kayo, hindi yung bumili na minsan hindi nyo na naisip na hindi pala namin kailangan to. Lalo nga, dami kasi mga bagay na hindi na dapat pagtuunan. Nung una kasi, naging ganun din kami nung una. Sa totoo lang. Nung bago tayo. Nung bago kami noon. Actually, bagong dating sila rito, 2 years muna kami sa small town eh. Pagdating namin ng Calgary, parang, Hindi nga kami nung nandito sa Canada, hindi na tayo nagbibili. Kasi parang naku-convert namin yung pera. Pero nung nasa Korea ako noon, yun, di ba? Nung parang bili tayo niya. Pabili ng pabili. Tsaka mas bata tayo. Just imagine, dumating ako rito. 27 lang ako. Kaya nga. By the time nasa Korea ka, ang lilit pa ng mga bata. Lahat ng gusto ng mga bata. Bili niyan. Parang lahat ng laruan natin, nabili na nila. Bukod sa laruan, pasyal, ganyan. Yung kinikita ko ng sweldo ko nun, lang. Pagkain lang. Grocery, pagkain. That's it. Anong gusto? Sige, kain. Maganda rin naman kasi natutuwa nabibiyayan din namin yung mga tiyahay namin, tiyuhin, ganyan, yung mga pamilya namin ng time na yun. Pero ngayon, sabi ko mas maganda pa yung kinikita ko ng dati sa Korea kaysa dito eh. Ayun lang ang tax eh. Ganun talaga. Pero kung nandun ka, wala. Doon, nasa Pilipinas kami, nandun ka. May trade, dapat may trade talaga. Hindi pa pwedeng At least dito, nakarating dito. Sama-sama. Sana may makakapulutan kayo ng konting aral sa aming vlog. Chico, sabi natin, galalan tayo ngayon na naglakad-lakad eh. Ayun ako. Ito, nanonood kami ng The Glory. Mukhang maganda. Pero episode 1 pa lang. So, ayun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.